Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Headlines. Higit sa 30,000 na mga individual na saranta ng bagyo sa bayan ng Maguindanao del Sur. Bandera Headlines. COMELEC pinaghahanda na ang BARM election sa Oktubre. Higit 7,000 na automated counting machine gagamitin sa halalan. Bandera Headlines. Election allowance para sa mga guro na nagsilbi sa halalan na ibigay na ng COMELEC. Bandera Headlines. Babaeng sangkot sa kalakaran ng iligal na droga, timbog o nasa kote sa Pulumulok, South Cotabato. Bandera Headlines. Kooperatiba ng Bangsamoro nag-benchmark sa Misamis Oriental. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Martes, ika-20 sa buwan ng Mayo 2025. Inyong napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM at napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 hatid ni Maguindanao Sky Cable at nasusubaybayan sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Bino Heverola at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita. Matagumpay ang benchmarking activity na isinagawa kamakailan ng Bulalo Sitio Leluya Inaula Producers Cooperative sa Misamis Oriental sa tulong at suporta ng tanggapan ni BTA Interim Parliament Member Attorney Teng Ambuludto at ng Ministry of Trade, Investments and Tourism. Binisita ng naturang kooperatiba na mula sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ang Silk Research and Innovation Center ng Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute sa Villanueva at ang Abay Weavers Multipurpose Cooperative sa Lagindingan na may layuning pag-aralan ang produksyon ng seda upang mapalakas ang lokal na industriya ng paghahabi ng inaul. Sa DOST-PTERI, natutunan ng kooperatiba ang proseso ng paggawa ng tela mula sa Philippine Silks o ang Bambix Mori at ang paggamit ng mga teknolohiya sa paggawa ng sinulid at tela. Kanila rin binisita ang Abay Weavers Cooperative upang makita ang aktwal na operasyon ng isang matagumpay na kooperatiba sa paggawa ng produktong seda. Ay naman kay Twinkle Dalgan, chairman ng Bulalo Sitio Loia Inaul Products Cooperative, malaki ang maitutulong ng kanilang natutunan sa pagpapaunlad ng produksyon ng tradisyonal na inaul. Ang nasabing aktibidad ay pagpapakita ng dedikasyon ng tanggapan ng MPTeng at ng MTIT sa pagsuporta sa mga lokal na manghahabi sa Bangsamoro. Inaasahang magkakaroon ng positibong epekto sa kinabukasan ng industriya ng paghahabi ng inaul sa rehiyong Bangsamoro. Bandera Reports Afternoon Edition.
Samantala, sa iba pang mga usapin, nasa 30,000 na individual apektado ng pagbaha sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Sinalanta ng matinding pagbaha ang ilang bayan sa Maguindanao del Sur matapos ang sunod-sunod at malalakas na pag-ulan sa loob ng ilang araw. Dahil dito tinatayang nasa 6,023 na pamilya o mahigit at 30,000 individual ang naapektuhan ng masamang panahon sa mga bayan ng Dato Abdullah Sangki, Sharif Agwak, Dato Saudi Ampatuan at ang Dato Salibo. Ayon sa isinagawang aerial survey at inspection ng Office of Civil Defense ng BARMM, katuwang ang Technical Operations Group at ang 6th Infantry Division Affairs Office, isa sa mga nasirang infrastruktura ang isang tulay na yari sa kahoy sa bayan ng Mamasapano. Sa Dato Salibo naman, lubog sa tubig baha ang nasa 17 barangay kabilang na ang mismong gusali ng munisipyo. Patuloy pa rin ina-assess ang kabuuang pinsala at inaasahan pang madaragdagan ang bilang ng mga residenteng apektado habang patuloy ang pagtaas ng tubig sa maraming lugar. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, usapin sa politika. Inanunsyo ng Department of Budget and Management o DBM na inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karagdagang 1,000 piso o 1,000 peso na election allowance para sa mga gurong nagsilbing poll workers noong 2025 May midterm election. Ayon kay DBM Secretary Mina Pangandaman, ang dagdag na honoraria ay bukod pa sa paunang 2,000 across the board increase na naaprubahan sa ilalim ng 2025 General Appropriation Act. Ang kabuuang 7,000 o 758.4 million ang pondong inilaan ng DBM para sa benepisyong ito na layong kilalanin ang sakripisyo ng mahigit na sa 758,000 poll workers, lalo na ang mga guro na tumagal ng magdamag upang tiyakin na ligtas at tapat ang resulta ng halalan. Tiniyak naman ng Commission on Election na matatanggap ng mga poll workers ang kanilang kabuuang allowance sa loob ng 10 araw matapos ang eleksyon. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, kaugnay pa rin sa usaping halalan, COMELEC pinaghahandaan na ang BARM election sa buwan ng Oktubre. Nasa higit 7,000 automated machines gagamitin sa nasabing eleksyon. Ngayon tapos na ang midterm election, nakatutok na ngayon ang Commission on Election sa paparating na BARM parliamentary election na itinakda sa buwan ng Oktubre taong kasalukuyan. Bilang paghahanda sa kauna-unahang BARM parliamentary election, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na kinakailangan na bigyang pansin at solusyon ang lahat ng mga nararanasang problema sa kakatapos lamang na midterm election upang hindi na ito maulit pa sa mga darating na halalan. Nasa 7,000 na automated counting machines o ACM ang gagamitin sa BARMM parliamentary elections, habang nakatakda naman sa July hanggang August ang printing ng mga balota na gagamitin sa BARMM polls. Nauna nang sinabi ng COMELEC na ang 2025 ay tinaguri ang super election year dahil 3 na magkakasunod na halalan ang gaganapin. Una nang narito na ang kakatapos lamang na midterm election. Pangalawa ang BARMM parliamentary election sa Oktubre at ikatlo ang barangay at sangguniang kabataan election sa darating na buwan ng Desyembre sa parehong taong kasalukuyan. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, babaeng sangkot sa kalakaran ng iligal na droga timbog ng kapulisan sa bayan ng Pulumulok sa South Cotabato. Isang 38 taong gulang na babaeng drug suspect ang nahuli sa ikinasang bypass operation ng Pulumulok MPS. Katuwang ang law enforcement unit sa nasabing bayan
dakong alas 2 ng madaling araw ngayong araw ng Martes. Kinilalang sospek na si alias Ara, walang trabaho at residente ng barangay Cannery Site sa parehong bayan. Ang operasyon na isinagawa sa koordinasyon ng PIDEA 12 kung saan nasamsam mula sa pag-iingat ng sospek ang 2 sachet ng hinihinalaang shabu na may kabuuang timbang na abot sa ilang gramo at nagkakahalaga ng 1,000 piso at kasama rin nabawi sa nasabing operasyon ng buy-bust money na ginamit sa operasyon. Ang mga nakuhang droga ay nasa kustodiya na ngayon ng investigador at isa sa ilalim sa forensic examination sa Provincial Forensic Unit ng nasabing bayan. Kasalukuyang nasa Pulumulok MPS ang suspect habang inihahanda ang kasong kriminal para sa paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Martes, ika-20 sa buwan ng Mayo taong kasalukuyan. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming station manager Jasper Acosta, field reporters, cameraman at technical team. Ako ang inyong tagapagbalita, Sabino Heberola, at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahay.